Welcome to Donmar TV News Channel. Tiniyak ni dating Vice President at kasalukuyang senatorial candidate Jejomar Jojo Binay na magiging bahagi ng pag-unlad ng bansa ang mga taga Mindanao kapag siya ay mahalal muli sa pwesto. Kasabay nito ay nagpasalamat din siya kay Davao City Mayor at Vice Presidential candidate Sara Duterte Carpio dahil sa suporta daw na inihayag nito sa kanya nung nakalipas na proclamation rally ng unit team. Kasama si Binay sa mga binanggit ng alkalde ng Davao sa ilang matalik niyang mga kaibigan na tumatakbo sa pagkasenador. Narito pa ang dagdag naman na pahayag ni dating Vice President Binay. Ipinakita ng maraming taga-Pasig ang walang dudang lakas ng suporta para kay Presidential Candidate Vice President Leni Robredo sa ginanap na Pasig Laban para sa Tropa Grand People's Rally. Nagmistulang ilog na kulay rosas ang kahabaan ng Emerald Avenue dahil sa libu-libong supporters at volunteers ang pumunta para ipakita ang matinding suporta para kay Robredo. Pinalamutian din ng mga kulay rosas na bulaklak, banderitas at flaglets ang kalsada. Tulad ng nakasanayan, marami din sa mga supporters ang gumawa ng mga sarili nilang placards na naglalaman ng kanilang mga mensahe para kay Robredo. Samantala, nagpakita rin naman ito ng kahandaan para maging susunod na Pangulo ng Bansa sa ginanap na Pilipinas Debates 2022, the Turning Point Presidential Debate. Sinagot ni Robredo ang isyo tungkol sa pagpapakalat ng fake news at sinabi din dito na dapat ay panagutin ng social media platforms na pinamamahayaan ng disinformation. Sabi po ni Vice Presidential Candidate Walden Bello on Sunday evening, March 20, dapat daw, in-urge daw niya yung COMELEC na ipinalize daw yung tandem ng BBM Sara dahil hindi daw sumali sa debates organized by the Commission. Heto yung problema. No, heto yung problema. Hindi ba? Yung mga pula at pink na yan ang mga pinakakatingkate na magsabi ng freedom of speech, eme. Di ba? Freedom of speech, ganyan. Hindi niyo po ba alam na kasama po sa freedom of speech ang freedom to not speak? Hindi niyo po ba alam, Vice President, ay mali, hindi pala, matatalo yan eh. Professor Walden Bello, hindi niyo po ba alam na simple lang po Miranda rights, 'di ba? Miranda rights, pag inaresto kayo ng pulis, babasahan kayo ng Miranda rights na you have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in a court of law. 'Di ba? May part na ganoon yung Miranda rights. Ulitin ko lang ha. You have the right to remain silent. Whatever you say may be used against you in a court of law. Parte po yun ng freedom of speech. Yung freedom against self-incrimination. 'Di ba? So ang punto po dito guys, di ko sasabi na mag-self-incriminate sila dyan. Pero kung ayaw nila sumali sa debate, wala kang pakialam. Dapat ka matuwa ka pa nga Walden eh. Pinapartidahan ka pa. Mas malakas pa ang magiging mileage mo. Mas marami ka pang exposure. Dahil hindi ka na nga inagawa ng limelight. Moment mo na. 'Di ba? Walden Bello, kahit po nakapikit, matatalo yan. Ano pa ba? Tatalo yan eh. Yan. Naku, labong manalo niyan. Ingay na ito, tatalo rin naman eh. Totoo nga lang, saya ka pa ng gasolina dyan. Ano daw? Basis of the computation of the estate tax are those properties admitted by the Marcoses that belong to them, regardless if the property is achuchuchu. All right, cute. Sabi ni Ting ganyan, no? Basis of the computation of estate tax are those properties admitted by the Marcoses. Okay, good luck sa English. Regardless if the properties defined were acquired legally or illegally, the properties left by FEM will be subject to estate. All right, so list them down. Give me the official list of properties. Give me the computation ng estate tax. Pakita mo dapat. Hindi po pwedeng ganyan na itong si Ting Nervar. I mean, hindi naman kita gustong bastusin, madam. Lalaki ba to? Sir. Oh, hindi mo ito gustong bastusin. Pero you have to give me details. For a case involving billions of pesos, hindi po pwede sa akin yung 300 word na Rappler or Inquirer article. Hindi po propaganda lang yung pagkaganon. 30 years ago na yan. Bigyan mo ako ng details. Hindi po pwede yung hopes and dreams nyo lang ang basis. Bigyan nyo ako ng links
sa official documents, baka mamaya Amnesty International na naman ang source ninyo. Hindi po yun official. Bigyan mo ako ng, at least yung mga records nung kaso. O tanong nga, nasaan na yung mga estate na yon? Imagine niyo nga lang guys, o halimbawa, namatay si McCoy, o finreeze niyo yung assets. Weirdohan nga ako nun eh. Paano mo sila aasa magbayad ng tax? Naka-freeze yung assets. Ayun no? Executive Order Number 2, Series of 1986. Na doon sa Section 1, freeze all assets and properties in the Philippines in which President Marcos and or his wife Imelda, kanilang mga anak and close relatives, kasi close relatives yung mga anak, etc. So inaasahan ninyo na magbayad sila ng tax habang naka-freeze yung assets nila. Pag hindi sila makabayad dahil first ayaw nyong pauwiin at pangalawa, naka-freeze yung assets nila, ididemanda nyo sila for tax evasion? Hindi ba na mag-arapalang gipito naman to? Diba? Garapalang gipito naman to. Gusto niya pag naupo halimbawa si Bongbong, ganito gawin. Ganito gawin sa lahat ng mga dilaw. Ingat kayo ha, kasi ang sauce for the gander is sauce for the goose. Hindi po pwede. Balik tayo kay Walden Bello. Sir, Mr. Professor Bello, I mean, in all honesty, talo ka rin naman, so why would it matter? Partida na nga sa'yo, mas marami kang airtime na magdadaldal dun sa debate. Talo ka rin naman. Ba't pipilitan mo yan? Talo yan eh. Talo yan. Mas malamang manalo dyan si Tito Soto. Walden Bello, dulo yan. Dulo yan ng survey. Para lang din sinabi po ninyo guys na talo ka na, Wally, amo na. Okay, last. Talo na to. Next. Ito daw, si pinost ng Rappler. Dito ako natawa na aliw. Kasi guys, una mong tingin doon sa picture, wow, ang daming tao, ganda. Kaya lang, nalaglag sila doon sa caption ng Rappler. Ito po, pinost ng Rappler. Aerial shots daw ng kakamping crowd sa Emerald Avenue as of 2 p.m. Ito dito nalaglag. Supporters here come not only from Pasig, but the rest of Metro Manila and even nearby provinces. Doon nalaglag. Kasi daw yung mga supporter hindi lang pala galing Pasig, kundi galing sa buong Metro Manila at kahit pa yung mga kalapit na mga lalawigan. So in short, de facto, premature meeting the advance ito. Guys, yun pong mga crowd ni Bongbong, halimbawa, nagpunta sa Santa Cruz, Laguna, nagpunta sa Marikina, puro mga local lang yun. Yung mga taga ron lang, pero dagsa. So, eto pala, kaya lang marami, kasi, basically, buong Central Luzon, buong NCR to, kasama pa yung mga, GM, Greater Manila area. Tapos, dinala nyo pa dyan. So, in short, meeting the advance kung ganyan lang kadami yung meeting the advance ninyo, matatalo nga kayo. Pag nag-meeting the advance si Bongbong, sa palagay nyo, ganyan lang karami yung tao? Parang lang to Marikina rally lang to ni BBM taga Marikina lang yun. Paano pa kung maghakot pa si BBM kunwari? Hindi ko sinabi na maghahakot siya. Pero partida, sa pagkakaalam ko, walang hakot ha. Pero kung maghakot pa si BBM, sa palagay ninyo, kakasya sila sa Emerald? Hindi. Kahit isama niyo pa po, lahat po ng mga precious gems, precious stones na mga streets sa Ortigas, kayang punuin ni BBM yan. Kaya tigilan niyo ako. Ito po ay selective sampling, basically. Alam niyo yung pakiramdam guys na yung parang pag wala ka ng pera, pinagdaanan ko yun Pag wala ka ng pera, tapos barya-barya nila yung pera mo, tapos ang gagawin mo, iangat mo yung sopa, tapos makikita, ay may benching ko doon. Ganon. Kikita ka, may benching ko. Pak, hila ng benching ko. Tapos, itinaas mo yung rice cooker. Pak, uy,
may 5 piso, pak, hila ng 5 piso. Tapos pinagsama-sama mo, nakaabot ka pa ng 100. Inilagay mo sa bulsa mo. Tapos pag sinabing, oy, may pera ka pa ba? Hila kang ganun. Psst. Ay no, may 100 pesos pa. Oo, may 100 pesos ka pa nga. Pero, puro mga tira-tira lang na barya mo yun. Pero pagkatapos ng 100 pesos nun, wala na. So ang tanong dito guys, eto bang mga nagpunta rito, a representative, yung crowd na to representative ba to? Nang sabihin natin na kahit Middle Manila crowd, para ipakita lang kung meron nga talagang hatak si Lenny. Ang problema, inilaglag ng Rappler. Buong Maynila pala, kasama pa yata nearby provinces. Ano ba to? Rizal, Bulacan, Cavite, siguro Laguna, ganyan, Bataan. Huwag ko lang So kung ganito yung inyo lang magiging meeting de avance, kulang to.